Hit Bulaga at It's Showtime nagtay sa ratings. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa dalawang pananghaliang programa sa bansa, ang It's Showtime at ang Hit Bulaga. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay sa munti po nating channel. Again, maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, gaano ba katotoo na ang ratings ng Hit Bulaga at It's Showtime ay nagtay? Kumbaga mga kaparokya, parehas po ang ratings na nakuha ng dalawang noontime show. Wala na kasi tayong nakukuha ang ratings for 2 noontime program mga kaparokya dahil di na po nagre-release ang Lion Here TV. Mukhang aware din itong entertainment page na ito sa pagbaba ng ratings ng It's Showtime kaya hindi naglalabas ng ratings ng dalawang pananghaliang programa. Puro pang prime time lang ang ratings na nakikita po natin sa page nito. Yung ina-update po nila mga kaparokya panggabing programa lamang. Anyways, may nabasa tayong article from Kapatid Insider about the noontime program of legendary trio climbed closer to rival It's Showtime. So ayon dito mga kaparokya, according sa data from NUTAM mula July 19 hanggang July 22, araw po ito ng Sabado, Lunes at Martes ay lumapit or naging close daw ang ratings ng dalawang pananghaliang programa kung saan noong Sabado, July 19 ay nakakuha ang It's Showtime ng 4.1%. Ito po ay para sa GMA Network lamang at 3.7% naman po sa Hit Bulaga TV5. So disclaimer lang po mga parokya, ito po ay para sa mga main TV network ng dalawang pananghaliang programa. So meaning mga parokya, 0.4% lang po ang pagitan ng dalawa. So, noong Monday po, July 21, Hit Bulaga got 4.1% and 4.3% naman po for It's Showtime. So, bumaba po ang iniangat ng GMA sa TV5 at ito nga po ay 0.2% na lamang. So, yun po mga parokya, mataas po yan para sa Hit Bulaga dahil alam naman po natin na pre-recorded ang Hit Bulaga every Monday and Tuesday. At netong July 22, araw nga po yan ng Martes, which is pre-recorded nga ulit ang Hit Bulaga. Sila po ay may 3.9% at 3.9% din po ang sa It's Showtime. So, for the first time mga kaparokya ay nagtay po ang Hit Bulaga at ang It's Showtime para sa kanilang main TV network. Alam naman po natin mga kaparokya na 2 or 4 na TV network meron ang It's Showtime. A to Z, All TV, GMA Network at Kapamilya Channel sa may cable po yun mga kaparokya mapapanood. At against po yan sa dalawang TV station ng Hit Bulaga. Ito nga po ay ang RPTV at TV5. So, malaki po ang advantage meron ang It's Showtime pagdating sa ratings dahil sa dami po ng kanilang TV station. So, para sa isang malawak na TV station at established na noontime show ay nakukuwang dumikit at magtay ang isang TV station na limited reach lamang. Iba talaga ang karisma ng Hit Bulaga mga kaparokya. Malaki talaga ang tulong nito sa TV5 kung kaya unti-unting mas nakikilala at lumalakas na po ang TV station ng mga kapatid. Tsaka mga parokya, based on my observation, ang mga segment ng Hit Bulaga from Pera Fee, Sugod Bahay, Gimme 5 at The Clones ay talaga naman pong mga patok. At aminin ko sa inyo mga parokya, may isang segment ang It's Showtime na wala talaga akong nakikitang kapupulutan ng aral. Ayoko nang banggitin mga kaparokya pero para sa akin, isa sa magandang segment ng It's Showtime ay yung tawag ng tanghalan. Okay ako doon dahil Filipino loves music. Pero syempre nung nagkaroon ng The Clones, grabe din po kasi ang ganda ng segment na ito ng Hit Bulaga. Yung singing contest ng Hit Bulaga. Kakaiba yung ginagaya ang boses ng mga sikat na singer. Kaya sobrang patok na patok ito. Kaya pag gumagawa po ako ng online viewership mga kaparokya, ang tawag ng tanghalan ay mababa na po ang view. Samantalang ang Hit Bulaga pagdating sa The Clones na segment ay consistent po ang views. More than
100,000 views pa rin po ang The Clones when it comes sa online, lalo na sa kanilang main YouTube channel. At naniniwala ako mga kaparokya na hindi lang inabangan ang anniversary ng Eat Bulaga, kundi dahil talaga sa mga segment ng nasabing noontime show ng Legendary Trio. Talagang lahat ay patok dahilan kung bakit tumaas po ang ratings ng nasabing noontime show ng Legendary Trio. Ano kaya ang ratings na nakuha ng Eat Bulaga nitong nagdaang anniversary nito? Sana maglabas ng ratings ang Lion Here TV dahil hindi na po sila naglalabas ng ratings coming from AGB Noontime Nielsen Philippines. Siguro bother or aware sila na bumababa po ang ratings ng noontime show ni Vice Ganda. So kayo mga parokya, ano masasabi nyo patungkol dito? Pa-comment naman po ang opinion nyo regarding po dito. So magpapaalam na po ako mga parokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.